Inaprubahan ng mga mambabata sa Bangsamoro Parliament sa third and final reading ang Bangsamoro Nutrition Commission Act of 2025 na lilikha ng komisyong tututok sa food security at nutrisyon sa BARMM. Ang bagong Bangsamoro Nutrition Commission ay magsisilbing sentrong utak sa lahat ng programa sa nutrisyon mula sa feeding program sa mga paaralan hanggang sa food security projects ng lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan ng mas malinaw na koordinasyon, inaasahang mas mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad na pinakanangangailangan. Ang epekto nito ayon sa mga mambabatas ay maaaring umabot hanggang sa pinakaliblib na barangay kung saan ang malnutrisyon ay hindi numero kundi pang-araw-araw na hamon. Sa datos ng 2023 National Nutrition Survey, 34.3% ng batang Bangsamoro ang stunted, higit sa one-third ng kabuuan. Ayon kay Health Minister Dr. Cadel Sinolinding Jr., ang komisyon ay magbibigay daan sa mas organisado, mas siyentipiko at mas pangmatagalang solusyon. Ilalagay ang komisyon sa Office of the Chief Minister at inaasang magiging katuwang ang National Nutrition Council upang mahanap ang pinakaangkop na paraan para tugunan ang gutom sa Bangsamoro. Kabilang din sa mandato ng komisyon ang pagbuo ng Bangsamoro Plan of Action for Nutrition at Bangsamoro Food Security and Nutrition Plan na itutugma sa national standards sa pakikipag-ugnayan sa National Nutrition Council. At naipasa ang panukalang batas na ito na kung saan naglalayon siyang i-address ang malnutrition dito sa ating rehiyon. Let it be known that in 2015, 45.3% of our children are stunted. Stunted is very important because it's not only about physical features na maliit yung bata, but it has also an effect in the mental capacity, in the learning performance, pati yung sa scholastic na pinapakita ng bata sa paaralan. Let us all be guided doon sa general objective ng office. It is the policy-making body, it is a coordinating office, as well as partly implementing with partnerships sa different agencies.